Today, samahan niyo ako sa aking first day as a first-time mom. Pasensya na kayo kung may maririnig man kayong zut-zut dito sa vlog na to kasi ang aking amay nagtatabas ng damo sa labas. Gaya nga ng sabi ko, this is the first day na tayo ay ganap na naging ina. So, syempre, bago tayo maging ina, kailangan muna natin kumain kung hindi tayo ay manghihina. So, this clip is just couple hours after we gave birth. Mga 8 p.m. tayo ng anak that day, so mga madaling araw na bago kami nakasettle dito sa aming recovery room. Yun ang aking first meal as a first-time mom. Toast and butter bigay ng aking nurse. Sabi ng aking nurse, nag-offer naman talaga sila ng food dito or snacks dito sa recovery room. Kaso nga lang, dahil madaling araw na, wala ng kitchen, wala ng supply, wala ng foods that time. So, super bait niya. Pinag-toast na lang ako ng bread and binigyan ako ng butter and some juice. So, this part is the morning after. Nakatulog naman ata kami that time. Hindi ko natanda. Pero, nag-uumapaw ang aming nararamdaman dahil na-push na natin ang baby siopaw natin. Eto na siya, nakabilad. Alam nyo ba, pagpasok ng nurse, nakita niya, binilad namin si baby ng umaga. Sabi niya, ba't nyo binilad? Parang hindi yan healthy. Hindi daw pala kasi healthy ang direct sunlight sa mga baby. Ang pagkakaalam ko kasi, ibilad ang bata sa umaga, di ba? Well, nakinig na lang kami sa nurse doon at tinanggal si baby sa arawan. Dito naman nilagyan ng gloves ang aking dextrose para hindi siya mabasa kasi balak kong maligo today. Oh no, maraming tita na naman yan ang magko-comment. Bakit ka naligo right after mong mga anak? Gusto mo bang mabinat? Gusto mo bang magkasakit? Mga tita, wag na po kayong magalit. Kasi ang aking reason ba't ako naligo, hindi naman talaga dapat ako maliligo whole body. Ang reason ko ba't ako maliligo the next day kung mga anak, nung binigay po sa akin si baby, ay umihi siya sa aking leeg. May mga dugo-dugo sa aking damit. At ang aking buhok ay super lagkit na din gawa ng mga dugo ni baby. Ayan, nakaligo na po ako. Okay naman po ako. Hindi naman ako nabinat. Salamat po sa inyong concern. After kong maligo dyan, para akong bagong tao na nawala yung konting bigat na nararamdaman ko sa katawan. Actually, marami nga nagulat dyan na bakit after kong manganak, couple hours lang after kong manganak, nakakalakad at nakakabuhat-buhat na ako ng konti. Hindi ko rin alam actually ba't ako nakakalakad right away kasi may mga kilala ako na after they gave birth, kahit normal man yan, hindi muna sila makakalakad for a while. After ko kasing makita si baby siopaw, na-excite akong tumayo and maglakad. Well, nakaya ko naman, hindi naman siya masyadong masakit. Na-excite akong tumayo and maglakad at na-excite akong alagaan siya. Kaya siguro nakatayo rin ako ng mabilis. Paalala lang po, iba-iba tayo ng recovery period. Kung hindi nyo pa kaya, okay lang yon, walang masama doon. Well, kung kaya nyo na, that's better. Dito nga pala sa Canada, may provided meal tayo for mommies. Wala for daddies, unfortunately. Pero may mga konting baon naman kaming snacks there. Magpapadala na lang kami ng later ng ulam sa aking ina. Sa part na to, nagpapasalamat talaga ako kay Dandan na nagstay up siya that night para naman makabawi-bawi ako ng tulog after kong gamitin lahat ng aking energy at superpower to push baby shop. Actually, hindi lang dyan sa part na yun ako nagpapasalamat. The whole pregnancy journey, labor journey, this first time mom journey, nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi kahit hindi namin alam ang gagawin, as long as na magkasama kami, hindi nakakatakot gawin ng mga first time na bagay ba. Ay, bakit naging sweet-sweet to? Next topic. So, eto na nga, nirequest ko sa aking birth plan, sa aking nurses at midwife na huwag paliguan si baby. Usually kasi sila yung maglilinis at magpapaligo ka na baby and tuturuan ka rin nila kung paano siya gawin ng tama. Pero sa sitwasyon ko, marami akong nakita sa aking research kasi nung buntis pa ako na huwag paliguan si baby sa hospital. Mas magandang yung first bath ni baby ay sa bahay nyo. One of the reason kaya hindi ko pinapaligo dito si baby sa hospital, gusto ko kasing magstay sa balat niya yung vernix, yung puti-puti nung lumabas siya. Sabi kasi nila barrier yun or pang-fight yun ng infection sa mga newborn. Etong part na to, hindi ko naman papaliguan si baby. Hilamusan ko lang siya, pinalitan ko lang siya ng damit, ng diaper, and uhugasan ko lang yung kanyang hair. Medyo yung hair kasi ni baby, may buo-buo pa siya na dugo, fresh from my pa-cheng-cheng. Ayaw ko naman may mga bumisita tas makita nila may buo-buo pang dugo. So, lilinisin ko lang ng very slight. Nag-provide din yung hospital ng baby shampoo
shampoo and body wash sa akin. Actually, sa mga nagtatanong kung anong provide ng hospital, they provided everything naman from formula sa mga supply ni mommy at ni baby bukod sa isang bagay. Yun ko lang nalaman na they don't provide wipes pala dito sa hospital na pinanganakan ko. They only provide clothes if you want. Yun ang pamunas daw kay baby. Pero feeling ko harsh yung clothes nila, so nagdala na lang ako ng sarili kong wipes. Niready ko lang dito si baby Shoppa. Binigyan natin siya ng ribbon kasi siya ang pinakamagandang regalong natanggap ni mommy kahit naiyakin na siya right now. Today din pala, nag-decide kami na pwede na kami tumanggap ng bisita at the end of the day. Later, darating yung mama ko and darating din yung mama ni Dandan. Don't worry, I make sure na walang may sakit sa mga dadalaw. Nakiusap naman ako na if may sakit, wag muna pong dumalaw. Today din pala nangyari yung hearing screening ni baby, yung hearing test. So, nakapasa siya there. Hindi ko na siya na-vlog, hindi ko lang bakit. Nalimutan ko na. And then, eto, meron silang Stanley na, ano bang tawag dyan? Para siyang AirTag for baby. Nilalagay siya usually sa paanan ni baby, tapos bawal siyang ilabas ng hospital or else magdidingding yun. Perfect yun para hindi maging soap opera ang iyong buhay na ninakaw ang iyong baby ipinagpalit sa mayaman. So, nandito na ang family Dandan to visit. Naka-visit na rin pala kanina sina mama and papa. Hindi ko lang na-vlog kasi medyo groggy pa ako. Dito sa hospital, hindi sila strict sa mga visitor or na-tsempo lang ako na mabait ang guard. Wala silang restriction sa mga oras o bilang ng mga bisita kasi sina mama, bumisita sila medyo madaling araw and wala naman naging problema. Ang next na dumalaw naman, sumaglit lang sina Kuya Jong and Ate Ina. May pa-Starbucks sila at baby balloon for baby. Thank you for visiting, ate. Napunta na namin sila sa lahat ng mga gustong bumisita kasi ang buong akala namin talaga ay madi-discharge na kami that day. Usually kasi 24 hours after you give birth, after na-clear lahat ng exams and tests ni baby, pwede na kayong ma-discharge. Pero may ibang plano ang tadhana, so hindi pa kami nakauwi that day and nagstay pa kami ng couple days sa hospital. Unfortunately, baby has a jaundice. Jaundice yung pag-yellow-yellow ng skin ni baby, mababa ang kanyang red blood cells. Tama ba? Kailangan niya sumailalim ng light therapy for a day para mawala daw yon at ma-clear yon. So, ito ang aking nurse Joyce na ini-explain niya lang kung paano ilagay or i-attach yung light. First time ko nga lang makita tong light therapy na to na ganito yung itsura kasi ang akala ko incubator sila at ipapasok sila doon. Medyo nalungkot lang kami ng very slight kahit hindi naman malala yung jaundice ni baby. Nalungkot lang kami kasi may something sa aming baby Shoppa. Ganun pala talaga pag may nangyayari or may something sa anak mo, doble yung nararamdaman mong kaba at alala, hindi mo alam bakit. Pero kailangan namin maging positive, walang mangyayari kung maglulungkot-lungkutan kami dito. Hindi naman mawawala ang jaundice mag-isa, so kailangan nating labanan yan. So ang tawag pala ata dito ay portable light therapy. So itong nilagay ni Joyce, ni Nurse Joyce sa aming bed ay yan yung mismong light. So iilaw yan pero kailangan mong ipatong si baby at itali si baby doon sa light na yun. Nung nilagay nga si baby doon, medyo naawa kami kasi medyo binigyan pa siya ng shades kasi super harmful daw sa mga eyes ng newborn yung light therapy na yun. Alam kong hindi magiging komportable si baby dyan pero it's for the best. Para makauwi na rin kami, mas magiging komportable kami dito sa bahay. Kaya kailangan natin itong i-fight, anak. Go lang sa shades na yan kahit gabi. Sabi ng aming nurse, magsistay si baby here for 24 hours tapos tutusukin na naman, kukuhanan ng dugo, titignan kung positive pa rin sa jaundice. Pag positive pa rin, kailangan pa ilawan another day, pero pag hindi na, we can go home na daw. So kahit hirap na hirap kaming tingnan, na hirap siya sa kanyang sitwasyon, nakatali siya sa isang tabla na umiilaw, tapos nakatakip pa ang kanyang mga mata. Nung kumalma siya, kumalma na rin naman kami. Ganito yung itsura niya pag nakapatay yung ilaw sa gabi. Sabi ko nga para siyang itik na pinapailawan talaga dyan. Medyo mahirap siyang buhatin that time kasi kailangan mong buhatin yung whole tabla. Tapos may mga hose-hose pa na naka-attach sa machine. Sabi naman ng aking nurse, usually daw after a day or so ng pagpapailaw, nawawala na daw yung jaundice ng mga newborn. Sana nga bukas mawala na yung jaundice ni baby kasi kukuhanan na naman siya ng dugo ng paulit-ulit. Alam mo dati, hindi naman ako naapektuhan sa mga iyak ng bata pag tinuturukan. Pero pag sariling anak mo na pala, parang gusto mong manakit. Charis. Hindi naman mananakit. So, ito ang ating ama na nagtitimpla ng gatas ng kanyang anak. Ayan, may provided din pala ng mga bote at gatas for babies. Provided na lahat, sabi ko sa inyo. Kung tatanong nyo kung may binayaran kami, wala. Birth certificate lang na $30.
So, ayan, ninanamnam ko lang ang aking pagiging ina. Napakasarap sa feeling, I swear. Try nyo na. Try nyo na! That's it muna for our vlog. Meron pa tayong next vlog. If you have any question, just comment them down below. Bye!